So nakuha po natin, pag alam mo yung panahon, alam mo kung paano kumilos. Alam mo kung ano ang dapat gawin na tama sa panahon na yun. Para hindi natin siya ma-miss at huwag siyang makalampas sa atin. Ay, nako. So, tutuloy ko pa po ba? O next, na lang? Sige po. I-reserve nyo pa po muna. Dahil medyo mahaba pa po at na tayo sa oras. Siguro po, we will continue by next week. Parang ano pa lang din kung binigay ko kasi yung recall nung nakaraang linggo. So, simpasal ko para sa further explanation. Salamat. Binanggit po sa narinig natin kanina na mayroon siyang mga hukbo o army na binubuo ng Diyos. At ito yung physical na army. Ito yung army na mga mananampalataya ng Diyos. At ang sabi dito sa nagaganap na ito, kung ano yung nangyayari sa Israel, ay ganoon din sa mga mananampalataya niya na ang tawag ay church. Maraming mga church, pero there is a church na si Jesus talaga. Yung kanilang isip ay makalangit at kung anong kalooban ng Diyos. Maraming church na mga pangkatawan lamang. Kaya nagsisimba para sila ipagpalain, huwag silang pabayaan, ingatan sila, at sila ay magkaroon ng makakain sa araw-araw, pang-pisikal. Pero may church na hindi lang pang-pisikal ang kanilang iniisip, kundi yung kalooban ng Diyos. So sila ay naka-in-tune sa heaven. At sila, yung mga church na yan, ang gagawin niyang army na uunahin daw niya sa Pilipinas ang paghahanda sapagkat bababa ang kanyang presensya sa buong mundo. Pero ang Pilipinas ay pinili. Siguro dahil sa maganda ang ating puso at pagkilala sa Kanya. Kaya inaalis ng Diyos ang ating mga pananaw doon sa mga pang-pisikal. Hindi yung tayo ay makaalis dito sa lupa para makapunta agad sa Kanya kasi wala po tayong gagawin doon. Andi dito yung gawain. Kaya, sa sinabi kanina, may bahagi daw na dapat gampanan ang army. So, ng church, ng Lord. So, kung may army, ito siguro, kung mayroon siyang part na dapat gampanan, ito siguro yung dapat nating makuha. May part na gagampanan ang army ng Lord. Pero, huwag mo na yung part ang ating i-focus, pag-focusan. Kundi, hindi ko gagawin ng army, sino ba yung army? Kung ang army niyan, ay yan yung kanyang mga mananampalataya, dapat malaman natin, are we part of the army that God will use? Tayo kaya ay kasama sapagkat kung may digmaan na pupuntahan, kinakailangan yung army yan. Mapagtagumpayan niya yung digmaan sa kanyang sarili muna. Alam niyo ba na may digmaan tayo sa ating sarili? Problema, layaw, pita ng laman, makasarili, walang pakikipagkapwa, madamot, mapagmalaki, mayabang, nahihiyang, ayaw ma-expose ang kanyang kasalanan, kaya bubulong-bulong. Pag napag-usapan siya, marahil, ay nagagalit siya kasi ayaw niya ma-expose. Si Jesus ay siya ang liwanag ng buhay, di ba? At sino man na lumalapit sa kanya, nagiging liwanag siya. So, maraming ayaw sa liwanag kasi ang kanilang mga damdamin, ang kanilang mga sarili, gusto sa dilim. Ayaw niya ma-expose ang kanyang pangungutang, ang kanyang pakikipag-deal sa government, ng mga maling transaksyon.
maraming mga pailalim. Kaya hindi ma-born again, kasi marami pa siyang itinatago, yung mga pagkalakan, na ano bang racket natin dyan, mga meron pang kinakailangan kasi mabuhay, kaya yung iba nagsusugal. Hindi ba yun talaga ang Diyos ang nag-ahari kasi maraming nalilim? So may digmaan. Gusto niya maglingkod sa Diyos. Di po ba? Pero hirap na hirap siya kasi alam niya may digmaan sa loob. So kung yung army ng Diyos ay may gagampanan, yung army niya dapat tagumpay. Unang-una, yung digmaan sa sariling buhay. Ako po ay namamalat kasi itong nakaraang araw, nag-24 na panalangin kami, walang tigil na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya 4 na araw po yun at walang tigil. Kaya naubos, kumbaga, buti na lang may tumutulong pa. May paawit pa kami na, pero you know, kailangan po natin maunawaan na may digmaan tayo sa loob para magamit tayo ng Diyos. At ang Diyos nag-abuhos pa sa ating bansa. Yung mga pananaw natin sa ating sarili na hindi natin makita yung kalooban ng Diyos, ito po yung isa ring digmaan. Mga kapatid, ang mga nagaganap sa ating paligid, tingnan na lang natin ang nagaganap sa ibang bansa. Napakapala na natin hanggang sa oras na ito. Pero hindi tayo sigurado sa oras na ito ay hindi lilindol. Kasi kabilang tayo sa lindol. At pinipigilan ng Diyos kasi may mga nananalangin. Pero yung mga mananalangin yan, ang ating mga part po para tayo makabilang. Kasi wala naman tayong armas. Wala naman tayong husay. Wala naman tayong talino. Pero ang Diyos po, kaya nakatutok sa atin kasi mayroon tayong puso. At itong hinahanap ng Diyos, yung part natin, hindi yung kanyang gagawin, kundi yung magiging tagapagsalita ng kanyang kalooban. Unang-una, yung pananalangin po ay isang uri ng pagganapin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Communication, it is a relationship. Ang mga nananalangin may ugnayan sa Diyos. Ang hindi nananalangin at tatawag lang sa sandali ng pangangailangan, hindi in relationship with God. He who works with God, yun po yung mga mananalangin. At yun ang parte ng mga taong itinatayo ng Diyos. Mahihirapan po ang mga Pilipino kasi talagang hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa problema, kasakitan, problema sa mga anak. Gusto mong magbago, pero ibang nagaganap. Alam po ninyo, nasa ating bibig ang kapangyarihan yan. At nasa ating pag-i-stay sa Kanya para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kasi kahit tayo po ay manalangin, kung hindi ayon sa kalooban niya, wala pong saysay. So ang Diyos ay nagtatayo ng mga kaisa niya. At ito yung kanyang army. But if we want to be the army of God, we need to win the battle inside. There are many battles inside. Kasakitan. Hindi naman yan ang kalooban ng Diyos. Pero dahil po, minsan tayo rin ang nagdadala ng sakit. Kasi hindi natin alam kung sino yung kaaway natin. Hindi natin alam kung paano gumalaw. At ang problema po, siya, yung ginagawa natin, yun yung ginagawa niya sa atin. I mean, kung ano yung nagaganap sa atin, yun yung inilalagay niya. Kaya hindi tayo makawala-wala. Alam natin ang demonyo kaaway, pero sa totoo po, ginagawa natin ang mga kalooban niya. Hindi natin alam, nagiging kaibigan natin siya. Kaya may digmaan sa loob. Madali tayo magalit, madali tayo maghusga. Maraming mga bagay na ayaw natin, nakikipagdigmaan tayo sa loob. We need to win the battle inside before we can lose. My God. I know you are listening. God is investing so much in you.
hanggang ngayon hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Alam po ninyo, ang Singapore, ewan ko kung anong ginagawa nila. At ang Pilipinas, sila na lamang ang hindi nagagalaw sa mundo ito. Ang taas-taas po ng ating financial. Kahit mahal ang gasolina, hindi pa po nagbabago ang ating buhay dahil nakatuto ang Diyos sa atin. Huwag tayo mag-amen lang basta kasi may layunin yun. God wants us to win the battle. It's just a change of heart. It is just a change of heart. Ang dami nating plano, pero yung plano yun hindi mangyayari. Kasi yun po ang mga hadlang sa atin. Mas maganda ang kalooban ng Diyos. At nais niya ibalik yung mga ninakaw ng demonyo sa atin. Sa kila Lolo Joe, kaya tinawag po ang kanilang bayan o kanilang nakuyo. Kasi ang ibig sabihin ng kuyo, ano ito? Kasi po ang mga isla sa kanila nagtatalunan, nagpapahuli sa tao. Ngayon hindi mo mahuli kahit alamang. Lahat po yan ibabalik ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Pero hindi po tayo sa pagkain o kapayapaan. May layunin po. God wants us to win the battle. Yung mga problema yan, tatanggalin po, but we need to win this battle inside. We must win the battle inside. Alam mo yan eh, na may nangyayari sa iyong puso, may nangyayari sa iyong buwan na hindi tama. We need to win that battle. And that is true prayer. We really need to pray. We really need to ask God, Lord, ano ba talaga yung ugat? Bakit ganon? Na kakare-repent ko lang. Ayaw ko naman yung ginagawa ko. Ba't nagagawa? Lord, show me. We will win. We will win. Dahil may digmaang nakaharap ngayon sa Israel at may digmaang magaganap sa atin. Hindi man ito physical, ito man ay mga pagkagutom, pagkapeste. Peste na lang yung walang tumanim na lupa na gulay na hindi makapag-transfer dahil mahal ang gasolina. Alam po ninyo kung paano man ay nakaharap sa tagputo sa presensya ng Diyos as we win the battle inside. We get it. God will use us. Pinapalitan niya ang antena ng ating mga isip dahil mahal niya tayo. Pero yung hanggang ngayon, hindi tayo nakakaranas ng kapighatian.